For today's video, meron lang akong share sa inyo guys na pantanggal ng BIOS password ng ating laptop. So let's say for example guys, no, binili niyo second hand yung laptop or naglagay kayo ng admin password sa laptop or galing sa company yung laptop. Okay? So alam niyo na yun na yung mga galing sa mga call center. Okay? So ito guys, no, baka makatulong sa inyo to. Gusto niyo tanggalin yung password din kasi just in case na magre-reprogram kayo, magre-reformat kayo ng inyong mga laptop or desktop is hindi nyo po mapo-format yun dahil merong admin password yung ating laptop. Okay? So, alam ko yung iba dito may mga expert, no, na sasabihin nila is hindi daw po ito advisable. Okay, so unang-una sa lahat, kung hindi po siya advisable, bakit po kaya na-invento nila itong ganitong BIOS flasher? Ito yung common na BIOS flasher, yung tinatawag na CH341A. Okay, so naalala nyo before, hindi ko tinuloy kasi marami pong nagre-react na hindi daw maganda to. Actually guys, no, nakasubok na rin naman ako yung tinatanggal yung pinaka BIOS niya. Ito. Ayan, kung makikita nyo, ganyan itsura ng BIOS IC. So, dalawang klase yung BIOS natin. So, ito yung tinatawag na EC BIOS. Okay, so siya yung nag-hold ng information para dito sa IC na to. Yung main BIOS natin, so sa ano na to, sa laptop na to, wala kasi. So, just correct me if I'm wrong, no? Baka pinagsama na sila. Pwede bang ganun? Main BIOS. And take note guys, no? May mga size din yung BIOS na yan. Yung data niya. So, etong ano na to, laptop na to, papakita ko sa inyo. Okay, so makita nyo, ito po yung BIOS niya. So, sa kabilang side, tiningnan ko na to, wala po siya doon. So, dito tayo magpa-flash ngayon. So, pakita ko muna sa inyo guys yung status ng laptop. Ayan. So, kung makikita nyo guys, no, meron po siyang password. Nakita nyo? Diba? So, enter natin. So, wala namang problema. Kahit nakailang enter ka dyan, hindi naman mabablock yan. So, ngayon, tatanggalin po natin yan. So, patayin muna natin. Gamit yung ating CH341A na BIOS flasher. Ayan po siya. Okay? So, eto kasi po, no, ito na po kasi talaga yung nakasanayan namin na pantanggal. So, gaya ng sinabi ko noon is nakagamit din po ako yung tinatanggal mismo yung IC tapos sinasalang siya dun sa BIOS flasher na yun. No? Yun po talaga yung maganda kung matututunan nyo po yun na gawin, no. So, makikita nyo guys, no, itong red mark na to dito sa wire na to. Okay? So, dito sa board natin, sa BIOS IC, meron din po yung pin 1 na tinatawag. Yan yung arrow. Okay, tapos dito makikita nyo, meron pong dot yung IC. Ayan po yung pin number 1 natin. So, doon lang po natin to i-align. So, ngayon punta tayo sa program natin. So, ginagamit kong program dito, CH341A or yung Neo Programmer. So, CH341A na lang tayo. Ang pinagkaiba nila sa Neo Programmer, ganyan po yung itsura Neo Programmer and makikita nyo wala po siyang mga label dyan. Unless kung itatapat mo yung mouse mo, lalabas yung label. So, dito naman sa ano is nakalabas na yung label niya. Makikita nyo dito yung read, program, verify. So, mas easy po to para sa mga newbie. Kaya ito na lang ipapakita ko na. So, ang gagawin natin dyan guys is i-detect muna natin siya kung naka-proper connect po yung ating BIOS flasher. So, detect natin. Kapag may lumabas na details na ganyan, ibig sabihin hindi po siya naka-connect properly. So, dapat lalabas po dyan yung pangalan ng IC natin. So, ito po yung disadvantage na itong mga ganitong BIOS flasher. Mura lang kasi ito guys, pero napakalaking tulong nito. Okay, tapos detect natin siya. So, mapapansin nyo guys, no, meron na pong lumabas na manufacturer. Ito po yung WinBand. Okay? So, mapapansin nyo, yung IC na yan is WinBand po yan. Yung pinakita ko sa inyo. Okay? So, gagawin natin is i-read natin siya. Click lang natin tong read. So, wait lang po natin na mag 100% to, no? And kung makikita nyo dito guys, no, ayan, nagkakaroon na po yan ng data kapag ni-read na natin siya. Alright, so makikita nyo guys, no, 100% na siya. And scroll down natin. Ayan, okay. Bago natin umpisahan guys, no, disclaimer muna. Okay, so hindi po tayo expert ha, pero ito po ay natutunan ko po ito. And gaya ng sinabi ko, sasabihin nyo sa akin, hindi maganda to, pero nagagamit po namin to ng normal. At yung iba alam ko, ginagamit din nila to. Okay? Kasi yung iba gusto kasi binabaklas talaga yung BIOS IC. Inuulit-ulit ko po yun kasi alam ko maraming mga expert dyan sa atin na talagang yun talaga yung proper way. Okay? So, kayo kung gusto nyong matutunan yung ganitong
ganitong klase ng pag-flash ng BIOS is choice nyo po yun, ha? Okay, so dito papakita ko sa inyo na walang mangyayaring masama dito sa laptop na to. Kaya panoorin nyo na lang po, no? Kaya ingat po kayo sa paggamit ng BIOS flasher and make sure nyo lang na mapag-aralan nyo rin mabuti. Okay? So, tara, continue tayo. So, bago tayo proceed, kailangan meron tayong backup. So, ang gagawin nyo is babackup nyo siya. Save, desktop. Ito, gumawa na ako ng backup folder dito, guys, no? Ito yung backup BIOS. Ayan. So, save natin dyan. And file name, always, pag maglalagay kayo ng file name, kung ano po yung part number ng board nyo, yun po yung ilagay nyo. Let's say, for example, 14-F. So, yan po yung pangalan ng file name na nilagay ko. And then, save natin. So, makikita nyo dito sa backup BIOS natin. Ayan po siya. So, gaya na sinabi ko, may sizes po yan. Right-click natin properties para makita nyo ng buo. Ayan, 16 MB po siya. Okay, so bakit tayo nag-backup? So, tinuturo ko muna talaga mag-backup. SOP yan lagi. Para, just in case na magkaroon ng problema, is wala tayong dapat ikatakot dahil naka-backup na sa atin yung pinaka-original BIOS niya. Okay, so kung halimbawa, nag-no display dun sa bagong BIOS na dinownload mo, di ba? So, pwede natin siyang i-retrieve, di ba? So, ang tanong saan at paano naman tayo makakuha ng BIOS program. So, dito lang tayo kumukuha, guys, sa browser. Okay? So, ito, isang source natin dito is si Lab One Side. So, ito kasi, guys, no, minsan meron po tayong makukuha dito sa kanya ng mga free. Or itatype nyo lang yung part number. So, gaya na sinabi ko, yan po yung part number natin, no? So, halimbawa, pag tinype ko yan, matik po yan. May lalabas po dyan na suggestion sa inyo. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, guys, no, sa discussion, may lalabas po dyan na mga source. Ayan, makikita nyo. Bad Caps, Vinafix. Nga lang, guys, no, is meron na pong payment kasi itong mga to. May premium subscription yan. Okay? So, close lang natin to. Kaya hindi po basta-basta yung pagpa-flash. So, gagawin natin, guys, no, is since na-read na po siya, okay, hindi na kailangan i-verify yan. I-erase na po natin siya. Erase. So, chip erasing is completed. Please check empty. Close. So, kung mapapansin nyo, guys, is may mga files pa yan. May data pa yan. Ayan. Yan mga yan. Kita nyo? So, dapat ang lalabas dyan is, dahil na-erase na natin, di ba? Dapat FFFFF na po yan. So, read natin siya ulit. Okay, so 100% na. And makikita nyo, di ba? Lahat yan is FFFFFF na. Okay? O, di ba? Saniwala na kayo, ha? So, para mas maniwala pa kayo, sige, pakita ko sa inyo, guys, no? Kung ano magiging itsura kapag sira po yung BIOS natin. Para may idea lang din po yung mga newbie and yung mga nasa bahay lang na nanonood. So, ganito pala yung mangyayari kapag corrupted yung BIOS natin. Okay, power on. So, makikita nyo kahit anong power on ko, yung LED indicator natin, wala po siya. Diba? So, kapag yung BIOS naman nakuha natin is na gamit natin, no, is hindi maganda or hindi match, magpa-power on siya, yun nga lang walang display. Pero most commonly po is no display kapag BIOS yung problem. Balik natin ulit. Run lang natin yung program, no? Para makita natin. Okay, tapos read natin. Detect muna pala natin. So, gagawin natin is, i-read muna natin ulit, ha? Kailangan po kasi yan i-read muna. So, tsaga-tsaga lang. Okay, so 100%. So, gawin natin is program na tayo. So, open natin yung na-download natin na BIOS. Okay, so, ito yung backup natin. So, ito yung na-download natin. Nasaan na siya? So, even guys, no, yung mga nag-upload ng mga files, ng mga BIOS, kung makikita nyo, yan, HP 14F, yan po yung ano natin, di ba? Part number sa board natin. So, open lang natin yan. Okay. So, next na gagawin natin is program. So, click natin yung program. Alright, so 100% na. And kung makikita nyo guys, no, meron na tayong data. Ayan, detect naman siya. So, exit lang natin, refresh, and tingnan natin yung ating laptop kung buhay pa ba or patay na siya. Power. So, switch natin guys, no? Hindi tayo magkakat sa video na to para makita nyo na legit po yan. So, power on. Ayan, makikita nyo indicator light.
There you go. So, enter natin. Okay, so nakita nyo, wala nang password na lumabas, di ba? So, kahit pumunta tayo sa BIOS, guys, wala na yan. Control Alt Delete, tapos, saan ba yung 10? Ito pala yung F10. So, F10, 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 di ba? So, wala na pong BIOS password dyan na mag-a-ask. Okay? So, yun lang guys, no? I hope na may natutunan kayo sa video na to. So, ayun guys, no, kung interesado kayo sa BIOS flasher na ginamit natin, CH341A, napakadami na ito sa Shopee guys, no? Check nyo na lamang guys sa comment section yung link natin. Thank you so much and God bless you all. Ingat kayo lagi.